Invincible Divine Sword Kabanata 12. Lumapit si Yang Xiaotian sa ikalabing-isang batong espada. Hindi nagtagal, ang enerhiya ng espada ay tumaas sa kalangitan. Pagkaraan ng 2 araw, nakita muli ng lahat sa Shenzhen City ang matagal nang nawawalang sword energy. Nang makitang muling lumitaw ang enerhiya ng espada sa mundo, si Gu Zigang, ang alkalde ng lungsod ng Shenzhen, ay puno ng mga inaasahan. I wonder kung gaano karaming mga espadang bato ang mauunawaan ng batang ito sa pagkakataong ito. Isang grupo ng mga master sa Shenzhen City ang nakatayo sa likod ni Pang Zigang, pinapanood ang sword energy na pumapaitaas muli sa langit, at ang kanilang mga puso ay hindi na panatag. 2 araw na ang nakalipas, naunawaan ni Yang Xiaotian ang 7 espadang bato sa isang araw, at ang eksena ng milyon-milyong enerhiya ng espada na umusbong sa kalangitan sa mahabang panahon ay nagulat pa rin sa lahat. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ng kanilang alkalde na sa loob ng 10 taon, si Yang Xiaotian ay magiging numero 1 master ng Shanghai Country, ngunit hindi sila naniwala. Ngayon, wala nang nag-alinlangan pa. Sa loob ng Sword Hall, sina Chen Changqing, Hile at ang 5 pang nakatanggap ng balita ay lumabas lahat mula sa kailaliman ng Sword Hall at tumayo sa tarangkahan ng Sword Hall, pinapanood ang enerhiya ng espada na pumapaitaas sa langit. Sa wakas naintindihan na naman ng batang ito ang espadang bato. Tumingin si Hile sa tumataas na enerhiya ng espada, nagulat at puno ng emosyon. Kung narito pa si Lord Guojia, iniisip ko kung ano ang iisipin niya kapag nakita niya si Xiaotian. Nang maunawaan ni Guojia ang 77 Stone Sword, hindi niya kailanman mauunawaan ang ika-78 Stone Sword. Sa wakas, umalis siya sa Divine Sword Academy at sinabing babalik siya at mauunawaan ang 78 Stone Sword. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik. Natatakot akong malampasan ni Xiaotian si Lord Guojia sa loob ng 3 taon. Maluwag na sinabi ni Chen Changqing, sa loob ng 5 taon, maaaring maunawaan niya ang lahat ng 100 espadang bato. Ang Sword Inheritance ng 100 Sword Square ay aktwal na kinasasangkutan ng pinakamataas na sekreto ng Divine Sword Academy. Sa pag-aakalang mauunawaan ni Yang Xiaotian ang 100 Stone Sword sa panahong iyon, si Chen Changqing, Hile at ang iba pang 5 ay nanginginig lahat sa kanilang mga puso. Ayon sa mga patakaran ng akademya, kung naiintindihan mo ang 30 espadang bato, maaari kang maging isang elder ng Sword Hall, ngunit hindi alam ng iba na kung ang isang estudyante ay makakaintindi ng 100 Stone Sword, siya ang magiging master ng Sword Hall. Pagkatapos ay makukuha mo ang mana ng Sword Hall. Pero, paano kung talagang mauunawaan ni Xiaotian ang ika-30 Stone Sword sa loob ng 1 buwan? Sabi ng ikatlong nakatatandang si Ren Feizo. Si Ren Feizo din ang nag-iisang babaeng elder sa 5. Umiling si Chen Changqing, simula sa ika-11 Stone Sword, ang kahirapan sa pag-unawa ay doble. Maaaring maunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-20 Stone Sword sa loob ng 1 buwan, ngunit halos imposibleng maunawaan ang ika-30 sa loob ng 1 buwan. Gaya ng sinabi ni Chen Changqing, simula sa ika-11 Stone Sword, ang kahirapan sa pag-unawa sa Stone Sword ay mas malaki. Kung ikukumpara sa dati, ang pangunawa ni Yang Xiaotian sa ika-11 Stone Sword ay mas mabagal. Ngunit gayunpaman, makalipas ang 2 oras, naiintindihan pa rin ni Yang Xiaotian ang ika-11 batong espada. Susunod, naunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-12 tibak na bato. Ang ika-13, ika-14, at ika-15. Wala pang 1 araw, naunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-20 espadang bato. Nang makita ang resultang ito, natigilan sina Chen Changqing, Hile, Ren Feizo, at iba pa. Ang resultang ito ay malinaw na lumampas sa orihinal na paghatol at hula ng lahat. Minamaliit ko pa rin ang talento ni Xiaotian sa swordsmanship. Ngumiti ng mapait si Chen Changqing. Kung magpapatuloy ito, hindi aabutin ng 1 buwan para lubos na maunawaan ni Yang Xiaotian ang 30 espadang bato. Iniisip ang banal na apoy, sumimangot si Chen Changqing. Simula sa 21st Stone Sword, nadobol muli ang kahirapan sa pag-intindi. Gayunpaman, inabot pa rin ni Yang Xiaotian ng wala pang 2 araw para maunawaan ang ika-30 Stone Sword. Nang maunawaan niya ang 30 espadang bato, nakahinga si Yang Xiaotian. Nang walang pahinga, dumating siya sa bulwagan ng espada. Nang makitang paparating si Yang Xiaotian, mapait na ngumiti si Chen Changqing. Elder Chen, naintindihan ko na ang 30 espadang bato, at sana ay masabi mo sa akin kung nasaan ang banal na apoy. Magalang na sabi ni Yang Xiaotian sabay kamao. Saglit na nag-alinlangan si Chen Changqing, at sa wakas ay bumantong hininga, kalimutan mo na ito, dahil masyado kang nahuhumaling sa banal na apoy, sasabihin ko sa iyo.
Pagkatapos ay sinabi niya, alam ko na ang kulog kapigatian banal na apoy ay nasa Red Moon Forest. Thunder Tribulation banal na apoy. Nagulat si Yang Xiaotian. Sa kasalukuyan ay may higit sa 30 uri ng banal na apoy na kilala. Napakataas ng ranggo ng Thunder Tribulation Divine Fire sa Divine Fire List, sa numero 14. Oo, ang Thunder Tribulation Divine Fire. Sinabi ni Chen Changqing, noong naglalakbay ako sa Red Moon Forest, pumasok ako sa Heavenly Tribulation Cave at nakita ko ang Thunder Tribulation Divine Fire. Heavenly Tribulation Cave. Tila nakakita si Yang Xiaotian ng pagpapakilala sa Heavenly Tribulation Cave sa isang libro. Oo, ang Heavenly Tribulation Cave. Sinabi ni Chen Changqing na may masalimuot na pananalita, sinasabi na ang isang supremo na malakas na tao ay pumasok sa kaharian ng Diyos ng digmaan sa Red Moon Forest. Bumaba ang Heavenly Tribulation at sumabog ang isang napakalalim na kuweba sa lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabuo ang Heavenly Tribulation Cave. Bagaman ito ay matagal na, mayroon pa ring kapangyarihan ng Heavenly Tribulation sa Heavenly Tribulation Cave para sa ilang kadahilanan. Ang Thunder Tribulation Divine Fire ay nasa isang lugar sa Heavenly Tribulation Cave. Sinabi ni Chen Changqing kay Yang Xiaotian, bagamat mayroon kang mahusay na talento sa swordsmanship, ang iyong lakas ay masyadong mahina. Hindi ka makakapasok sa Heavenly Tribulation Cave. Kahit na makapasok ka sa Heavenly Tribulation Cave, imposibleng masupol ang Thunder Tribulation Divine Fire. Pagkatapos ay umiling siya at sinabi, huwag kang pumunta. Nagtanong si Yang Xiaotian, Elder Chen, wala na ba talagang sinuman sa mundo ang makakasupol sa Divine Fire? Tumango si Chen Changqing, ang kanyang mukha ay sobrang solemna, ang banal na apoy ay maaaring sunugin ng lahat ng bagay sa mundo, at kahit na ang isang malakas na tao tulad ng Diyos ng digmaan ay hindi ito masusupol. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang libro, isang bar, isang tingin. Nadurog ang puso ni Yang Xiaotian. Hindi ba masusupol kahit ang Diyos ng digmaan? Parang napakasimple lang ng iniisip niya kanina. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Yang Xiaotian sa Sword Hall at bumalik sa bahay, ngunit iniisip pa rin niya ang banal na apoy. Ngayong alam na niya kung nasaan ang Thunder Tribulation Divine Fire, hindi niya ito mapasuko, at talagang ayaw niya sa kanyang puso. Sa katunayan, hindi imposibleng masupol mo ang Thunder Tribulation Divine Fire. Biglang, isang boses ang tumunog sa isipan ni Yang Xiaotian. Bigla ang boses, at nagulat si Yang Xiaotian, sino? Bigla siyang tumayo at hinanap ang bakuran, ngunit wala siyang nakitang tao. Hehe. Sa oras na ito, patuloy na tumunog ang boses sa isipan ni Yang Xiaotian, hindi mo na kailangang tumingin, nasa iyong kamay ako. Sa kamay ko. Nagulat si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tumingin sa medicine cauldron sa kanyang daliri. Pwede kaya? Ikaw pala. Nagdududa si Yang Xiaotian. Oo, ako ito. Patuloy na tumunog ang boses ng kaldero ng gamot. Si Yang Xiaotian ay hindi kapanipaniwala. Hindi niya akalain na nakakapagsalita talaga ang isang kaldero ng gamot. Kapag ang lahat ng bagay sa mundo ay umabot sa isang tiyak na kaharian, lahat sila ay may espiritual na katalinuhan. Nakakapagsalita ako, ano ang kakaiba tungkol dito? Sabi ng kaldero ng gamot. Nahirapan pa rin si Yang Xiaotian na matuno. Ang kaldero ng gamot na ito ay nakuha ni Hongfeng sa isang mapanganib na lugar. Kahit si Hongfeng ay hindi alam ang pinagmulan nito. Sa lahat ng panahon, ginamit ito ni Yang Xiaotian upang pinuhin ang mga table tasks at mag-imbak ng mga bagay. Hindi niya akalain na ang kalderong ito ng gamot ay may espiritual na katalinuhan. Ito ba ay isang banal na sandata? Banal na sandata. Ngumisi si Yao Ding, masyado mong minamaliit ang iyong Panginoon na si Ding. Paano magiging karapat-dapat sa aking katayuan ang mga mababang antas na bagay tulad ng banal na sandata? Nagulat ang puso ni Yang Xiaotian. Ang Yao Ding na ito ay talagang mas malakas kaysa sa isang banal na sandata. Gusto mong supilan ang Thunder Tribulation Divine Fire, matutulungan kita. Sa oras na ito, mayabang na sinabi ni Yao Ding, hanggat kikilos ako, walang problema ang Thunder Tribulation Divine Fire. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Gayunpaman. Iniba ni Yao Ding ang usapan at sinabing, bilang kapalit, kailangan mong tulungan akong makahanap ng isang bagay. May hinahanap ka. Nagulat si Yang Xiaotian. I wonder kung ano ang hinahanap ni Yao Ding. May hinahanap ka, malalaman mo kapag nakarating ka na sa Heavenly Tribulation Cave. Sabi ni Yao Ding. Gumagalaw ang puso ni Yang Xiaotian. Maaaring ang hinahanap ni Yao Ding ay may kaugnayan sa Heavenly Tribulation.
Gayunpaman, sa garantiya ni Yao Ding, may kaunting kumpiyansa si Yang Xiaotian sa pagsakop sa Thunder Tribulation Divine Fire. Ngunit si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling pumunta sa Red Moon Forest, ngunit upang magsanay sa pag-iisa sa bahay. Sanayin ang 30 set ng Stone Sword Swordsmanship na ngayon lang niya naintindihan. Sanayin ang nangungunang likas na martial arts na nabasa niya sa pavilion ng libro ng akademya nitong 2 araw. Sa isang kisap mata, 1 buwan na ang lumipas. Ang 30 set ng Stone Sword Swordsmanship ay sa wakas ay umabot na sa pagiging perpekto. Ang lahat ng nangungunang likas na martial arts sa pavilion ng libro ay umabot na rin sa pagiging perpekto. Sa bakuran, hinampos ni Yang Xiaotian ang Tungtian Divine Sword sa kanyang kamay. Ang ika-6 na galaw, makulay ang ulan ng espada. Biglang napuno ang bakuran ng makulay na ulan ng espada. Ang ika-6 na galaw ng Tungtian Sword Technique ay ang makulay na Sword Rain, na tila banayad, ngunit talagang mas nakamamatay kaysa alinman sa mga naunang galaw. Pagkatapos mag-practice ng Tungtian Sword Technique ng ilang sandali, tumigil si Yang Xiaotian nang makita niyang dumidilim na. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Yang Xiaotian kay Luo Qing, Art at sa dalawa pa na pupunta siya sa Red Moon Forest. Nagulat ang tatlo, Young Master, pupunta ka sa Red Moon Forest. Mayroong hindi mabilang na mga hayop at makamandag na nilalang sa Red Moon Forest, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Tumanggo si Yang Xiaotian at nagplanong pumunta sa Red Moon Forest para supilan ang banal na apoy. Samahan na natin si Young Master. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Luo Qing, Art at ng dalawa pa. Alam ni Yang Xiaotian na nag-aalala ang tatlo sa kanya, ngunit hinayaan lamang ni Yang Xiaotian si Luo Qing na samahan siya. Nang malaman ni Xiao Jin na pupunta si Yang Xiaotian sa Red Moon Forest, niyakap niya ng mahigpit ang hita ni Yang Xiaotian. Walang pagpipilian si Yang Xiaotian kundi paliitin ito at ilagay sa kanyang bulsa. Sa sandaling umalis si Yang Xiaotian at ang dalawa pa sa bahay, nakuha ni Hu Xing ang balita. Gabi na, saan pupunta si Yang Xiaotian? Nagulat si Hu Xing, ilang tao ang dinala niya. Si Luo Qing lang ang dinala niya. Sinabi ni Deng Yi, nag-imbestiga ako, itong si Luo Qing ay isang alipin na binili niya, dati siyang Martial King, ngunit ngayon ay sira ang kanyang dantian, isa siyang walang kwentang tao. Sigurado ka bang sira ang dantian ni Luo Qing? Biglang tanong ni Hu Xing. Ngumiti si Deng Yi at nagsabi, huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang iyong ikinababahala. Paulit-ulit kong kinumpirma ito. Talagang sira ang dantian ni Luo Qing. Pagkatapos ay sinabi niya, tingnan mo ang direksyon na iniwan ni Yang Xiaotian, tila aalis na siya sa lungsod. Dapat ba tayong kumilos? Nag-alinlangan si Hu Xing. Sa orihinal, ayon sa kanyang intensyon, maghihintay siya hanggang sa huling pagsusulit upang manghuli ng mga ligaw na hayop bago kumilos. Brother Hu, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Habang pinapanatili natin si Yang Xiaotian, lalo tayong magkakaroon ng problema. Sinabi ni Deng Yi, ito ay isang bihirang pagkakataon. Kailangan natin siyang alisin sa lalong madaling panahon. Okay. Nag-isip si Hu Xing, ngunit nag-aalala ako sa ibang tao na kumilos. Ikaw na mismo ang gagawa. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Paalala ni Hu Xing, ang mga katawan ni Yang Xiaotian at ng iba pa ay itatapon sa mga hayop at kakainin ng mga hayop. Okay. Kaya, hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian at ng iba pa sa bahay, nakita ni Luo Qing na may sumusunod sa kanila. Si Yang Xiaotian ay mukhang kalmado, huwag pansinin siya. Matapos lisanin ang Divine Sword City, naglakad sina Yang Xiaotian at Luo Qing sa kahabaan ng kalsada sa bundok. Malamig na ngumiti si Deng Yi nang makita niya si Yang Xiaotian na naglalakad sa kalsada ng bundok. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling kumilos ngayong hindi na siya malayo sa lungsod. Matapos maglakad ng ilang sandali, sa wakas ay hindi na napigilan ni Deng Yi at sinaksak si Yang Xiaotian gamit ang mahabang espada sa kanyang kamay. Bilang likas na ika-10 antas, ang espada ni Deng Yi ay napakabilis at agad na sinaksak si Yang Xiaotian sa likod. Habang tutusukan na sana niya si Yang Xiaotian gamit ang kanyang espada, biglang nadulas si Yang Xiaotian at dumulas. Nawala ang espada ni Deng Yi. Natigilan siya. Nawala ang kanyang confident na espada. Sa sandaling ito, biglang, isang espada ang tumusok mula sa ibaba ng kanyang tadyang. Malamig ang liwanag ng espada. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Deng Yi, at hamarang siya gamit ang espada sa kanyang kamay. Pero mas mabagal pa rin siya ng kalahating hakbang. Ilang sword lights ang agad na dumaan at tumusok sa kanyang tadyang. Sa mahinang tunog, nakaramdam ng matinding sakit si Deng Yi at napaatras. Matapos huminto, hindi makapaniwalang tumingin siya kay Yang Xiaotian.
Ang nanakit sa kanya ngayon lang ay si Yang Xiaotian. Siya ang ika-10 antas ng katutubo. Siya ay sinaksak ni Yang Xiaotian, na ang martial spirit ay bagong gising. Hinawakan niya ang kanyang tadyang na puno ng dugo. Kinulayan ng dugo ang kalahati ng kanyang katawan na pula. Hindi ba ikaw ang ika-5 antas ng nakuha? Gulat na sabi ni Deng Yi. Sino ang nagsabi sa iyo na ako ay nasa ika-5 antas ng nakuhang kaharian? Malamig na ngumiti si Yang Xiaotian, at hindi na ito itinago. Ang aura ng rurok ng ika-5 antas ng likas na kaharian ay tumawid. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang rurok ng ika-5 antas ng likas na kaharian. Bulalas ni Deng Yi na may halong gulat. Si Yang Xiaotian, isang freshman sa akademya, ay naging Master of the Innate Realm. Hindi lamang isang master ng likas na kaharian, kundi pati na rin ang tuktok ng ika-5 antas ng likas na kaharian. Ito. Hindi makapaniwala si Deng Yi. Walang pakialam na tumingin si Yang Xiaotian sa kabilang partido, ikaw si Deng Yi, isang estudyante ng Inner Courtyard, tama ba? Hiniling sa iyo ni Hu Xing na patayin ako. Ang iyong phantom swordsmanship ay mabuti, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo ito nasanay ng lubusan. Noong pinaslang siya ni Deng Yi ngayon lang, ginamit niya ang phantom swordsmanship ng Great Success Realm. Nang akmang kikilos na si Luo Qing, iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay upang pigilan siya, hindi, hayaan mo akong gawin ito. Ginamit lang niya si Deng Yi para magsanay ng espada. Tumingin si Deng Yi kay Yang Xiaotian na naglalakad. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, huminga siya ng malalim, pinigilan ang kanyang pagkabigla, at malamig na tumawa, Yang Xiaotian, itinago mo ng husto ang iyong sarili upang mapunta sa tuktok ng ika-5 antas ng Xiantian. Gayunpaman, hindi ako naniniwala na ako, isang ika-10 antas na Xiantian, ay hindi makakapatay sa iyo, isang ika-5 antas ng Xiantian. Bagamat namumukod tangi ang swordsmanship ni Yang Xiaotian, mayroong 5 maliliit na kaharian sa pagitan ng dalawa. Hindi naniniwala si Deng Yi na talagang matatalo siya ni Yang Xiaotian. Siya ay pabaaya ngayon lamang at nasugatan ni Yang Xiaotian. Talaga. Walang pakialam ang mukha ni Yang Xiaotian. Bigla siyang lumapit kay Deng Yi sa isang iglap na parang multo. Ang tungtian sword ay lumitaw sa kanyang kamay. Sinaksak niya ng espada. Nakita ni Deng Yi ang makulay na ulan ng espada. Ang ulan ng espada ay bumagsak mula sa langit, napakarilag, napakabanayad. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang ulan ng espada. Matapos ang maikling pagkawala ng malay, nag-react si Deng Yi, ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay tumalsik sa kalangitan, na may mabigat na kurtina ng espada, sinusubukang hadlangan ang makulay na ulan ng espada. Ngunit ito ay walang silbi. Ang makulay na ulan ng espada na tila banayad at walang kabagsikan ay talagang sumabog sa kurtina ng kanyang espada sa isang iglap, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsabog sa kanya. Sa sandaling tamaan si Deng Yi, nawalan siya ng malay dahil sa pananakit ng buong katawan, ngunit hindi nagtagal, biglang tumigil ang ulan ng espada. Nakita niyang punong-puno ng makakapal na butas ng espada ang buong katawan niya. Patuloy ang pagbuhos ng dugo mula sa butas ng espada. Sinubukan ni Deng Yi na huminga, tumingin kay Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot, at paus niyang sinabi, anong uri ng espada ito? Ang akademya ay walang ganoong swordsmanship. Swordsmanship ng tungtian. Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian. Tungtian swordsmanship. Nagulat ang puso ni Deng Yi, at naisip niya ang isang alamat. Binawi ni Yang Xiaotian ang tungtian sword at bumalik kay Luo Qing, tayo na. Tumalikod ang dalawa at umalis. Pagkaraan lamang ng ilang hakbang ni Yang Xiaotian, biglang bumagsak si Deng Yi sa lupa. May ibinubulong siya sa sarili, ngunit napakahina ng boses niya at walang nakakarinig sa sinasabi niya. Umalis si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, isang apoy ang lumutang mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa katawan ni Deng Yi. Ang katawan ni Deng Yi ay sinunog ng apoy at sa wakas ay naging isang tumpok ng abo, na natangay ng hangin sa gabi. Tila hindi kailanman nagpakita si Deng Yi sa ilang na ito. Sinundan ni Luo Qing si Yang Xiaotian, inaalala ang eksena ng pagpatay ni Yang Xiaotian kay Deng Yi ngayon lang, at mahirap ding kumalma. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling mapapatay ni Yang Xiaotian si Deng Yi. Si Deng Yi ay isang 10th level innate. Napakadali niyang pinatay. Isang espada lang. Bukod dito, hindi niya inaasahan na malalaman ni Yang Xiaotian ang tungtian sword technique, isa sa nangungunang 10 diskarte sa espada sa mundo. Bilang pinuno ng isang sekta, paanong hindi niya alam ang tungtian sword technique?
Gayunpaman, tulad ng hindi mabilang na mga master sa mundo ng martial arts, narinig lang niya ang nangungunang 10 diskarte sa espada, ngunit hindi pa niya nakita ang nangungunang 10 diskarte sa espada. Sa katunayan, hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na napakalakas ng ulan ng espada. Noong una, gusto niyang gamitin si Deng Yi para maasa ang kanyang mga diskarte sa espada. Ngayon, walang pagkakataon na maasa sila. Gayunpaman, napakadali niyang napatay si Deng Yi, bilang karagdagan sa makapangyarihang Tungtian sword technique, higit sa lahat dahil pabaya si Deng Yi. Kung si Deng Yi ay hindi naging pabaya sa simula at nasugatan niya, hindi siya madaling mamatay sa kanyang mga kamay. Matapos patayin si Deng Yi, si Yang Xiaotian ay nagkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa kombinasyon ng First Dragon Technique at Tungtian Sword Technique, mas malakas siya kaysa sa maraming likas na master ng 10th level. Bagamat siya ay nasa tuktok ng likas na ikalimang antas, ang kanyang likas na tunay na chi ay kasing lakas ni Deng Yi, na katatapos lamang na dumaan sa likas na ikasampung antas. Ang Red Moon Forest ay ang pinakamalaking primeval forest sa mga nakapaligid na bansa. Mayroon itong malawak na lugar at konektado sa mga teritoryo ng higit sa 100 nakapaligid na bansa. Matapos lisanin ang Divine Sword City, si Yang Xiaotian at ang iba pa ay nagmamadaling pumunta. Gayunpaman, tumagal ng ilang oras bago makarating sa gilid ng Red Moon Forest. Sa oras na ito, ang langit ay nagliliwayway na. Ang buong Red Moon Forest ay kulay abo. Natakpan ng manipis na ulap ang kalangitan sa itaas ng kagubatan. Natahimik ang mundo. Ang Red Moon Forest sa kanyang harapan ay parang isang napakalaking abisbis na nakabuka ng malawak ang bibig. Sir, magpahinga muna tayo. Sinabi ni Luo Qing kay Yang Xiaotian. Tutal, buong gabi kaming bumabiyahe. Hindi na kailangan. Umiling si Yang Xiaotian. Ang likas na tunay na enerhiya ng dragon ng beginning dragon art ay walang katapusan, kaya hindi siya makakaramdam ng pagod kahit na maglakbay siya ng isang buwan. Naglakad ang dalawa papunta sa Red Moon Forest. Mabigat ang mamasa-masa na hangin sa kakahuyan. Matapos makapasok sa Red Moon Forest, naramdaman ni Yang Xiaotian na basa at nanlamig ang buong katawan. Sa daan, paminsan-minsan ay nakakakilala siya ng mga master mula sa Shanghai Kingdom. Ang Red Moon Forest ay ang pinakamalaking primeval na kagubatan sa mga nakapaligid na bansa, at ang mga mabangis na hayop ay laganap. Sa makatuwid, hindi lamang ang kaharian ng Shanghai, kundi pati na rin ang maraming mga master mula sa mga nakapalibot na bansa ay papasok sa Red Moon Forest upang manghuli ng mga hayop. Nagulat ang mga master ng Shanghai Kingdom nang makitang si Yang Xiaotian, isang bata, ay talagang pumasok sa Red Moon Forest. Hinimok ng ilang mabait na tao si Yang Xiaotian na umalis sa Red Moon Forest. Sinisipa ng ilan si Luo Qing, isang elder, sa pagdadala kay Yang Xiaotian, isang bata, sa Red Moon Forest para sa pagsasanay. Mapait na ngumiti si Luo Qing. Hindi siya nakaimik. Walang mabangis na hayop sa gilid ng Red Moon Forest, ngunit habang lumalalim sila, nakatagpo sila ng mas maraming mabangis na hayop. Gayunpaman, ang mga mabangis na hayop na ito ay hindi malakas, at sila ay karaniwang nakuha. Kahit na si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay hindi na kailangang kumilos, si Xiao Jin ay wawalis lang gamit ang isang malaking buntot at tanggayin ang mga mabangis na hayop na ito. Habang ang dalawang tao at ang hayop ay patuloy na lumalalim, ang langit ay unti-unting nagdilim. Sa gabi, ang mga mabangis na hayop ay madalas na lumitaw sa Red Moon Forest, at ang nakal-alasong miasma ay naging mas matindi, kaya sina Yang Xiaotian at Luo Qing ay nakahanap ng isang maliit na lambak at nagplanong magpahinga ng isang gabi bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, sinindihan ang bonfire. Nakaupo sina Yang Xiaotian at Luo Qing sa tabi ng siga, iniihaw ang karne ng oso na hinuhuli nila. Ang bango ay nasa lahat ng dako. Umupo roon si Xiao Jin, naglalaway sa kasakiman. It seems to be the meat of the gray bear. Damn, it smells so good. Sa sandaling ito, isang magaspang na boses ang nagmula sa labas ng lambak, at isang tunog ng mga yabag ang dumating sa lambak. Isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa paningin ni Yang Xiaotian at Luo Qing. Mayroong higit sa 100 tao sa kabilang panig, lahat sila ay malalakas na lalaki. Ito ay ang Bloodblade Gang. Sinabi ni Luo Qing kay Yang Xiaotian. Tumango si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, tingnan ito sa 6 hanggang 9 book forum. Narinig niya ang tungkol sa Bloodblade Gang. Isa itong malaking gang sa Shanghai Country, katulad ng Blackwind Village na winasak niya noon, na dalubhasa sa pagsunog, pagpatay at pagnanakaw. Ang mga taong ito ay pawang mga desperadong kriminal.
Pagkapasok nila, isang mabangis na aura ang sumugod kay Yang Xiaotian at Luo Qing. Nang pumasok ang Bloodblade Gang, nagulat silang lahat nang makita si Yang Xiaotian. Obviously, hindi nila inaasahan na may makikilala silang bata sa Red Moon Forest. Hoy, may mga bata, hindi ka pumunta sa Red Moon Forest upang manghuli ng mga hayop, hindi ba? Tinukso ng isa sa mga kalbong lalaki si Yang Xiaotian, nakikita kong hindi ka pa humihinto sa pagpapasusu. Nabasa mo ba ang iyong pantalon nang makita mo ang mga hayop? Tumawa ang Bloodblade Gang. Lumubog ang mukha ni Luo Qing. May oras ka pa para lumabas ngayon. Kinalikot ni Yang Xiaotian ang barbecue sa fire rack, ang kanyang boses ay magaan at nanginginig. Natigilan ang Blood Knife Gang. Tumawa ng malakas ang kalbo, "Little brat, what did you say? Let me go." Pagkatapos ay ikinawit niya ang kanyang daliri at sinabi, "Halika, ang iyong tiyuhin ay nakatayo dito. Hayaan mo akong tamaan, kung maaari mo akong tamaan, ako'y magliligtas sa iyong buhay." Nang matapos siyang magsalita, si Yang Xiaotian, na nakaupo sa tabi ng campfire, ay biglang nagtaas ng kamay at sumuntok. Biglang umungal ang puwersa ng kamao, at lumipad mula sa himpapawid ang 10 dragon ng totoong enerhiya. Ang dragon ay umungal sa langit at lupa. Boom! Isang malaking marka ng kamao ang tumama sa nakabukang dibdib ng kalbo. Ang kalbong lalaki ay tinamaan at binaril pabalik na parang saranggola na may putol na tali, at direktang nakaprint sa pader ng bundok sa likod niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at bumulwak ang isang malaking bibig ng dugo. Natigilan ang lahat sa Blood Knife Gang. "Patayin mo siya!" Napasigaw sa galit ang kalbo. Gayunpaman, nang malapit nang umatake ang Blood Knife Gang, nakita nila si Luo Qing na lumilipad at naglalaslas gamit ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay. Biglang nahulog ang 12-dosenang mga aura ng kutsilyo mula sa tuktok ng bawat miyembro ng Blood Knife Gang. Tumalsik ang dugo sa hangin. Tumayo ang mga miyembro ng Blood Knife Gang at isa-isang bumagsak. Pagkatapos, muling naglaslas si Luo Qing at pinatay ang kalbo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nang linisin ang mga katawan ng mga miyembro ng Blood Knife Gang, nakita ni Yang Xiaotian ang isang sirang kutsilyo sa isa sa kanila. Ang kutsilyo ay may kakaibang hugis. Sa paghusga mula sa hitsura nito, dapat itong maging isang susi. May mga kakaibang rune sa ibabaw ng talem. Ito ang text ng Dragon Clan. Maingat na kinilala ito ni Luo Qing at sinabi kay Yang Xiaotian. "Oh, text ng Dragon Clan." Nagulat si Yang Xiaotian. Pabalik-balik ang tingin niya. Dahil ito ang text ng Dragon Clan, kung gayon ang kutsilyong ito ay bagay na Dragon Clan. Dumating ang mga miyembro ng Blood Knife Gang sa Red Moon Forest kasama ang dragon item na ito. Nandito kaya sila para maghanap ng kayamanan. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, inilagay ni Yang Xiaotian ang kutsilyo. Pagbalik niya sa akademya, kailangan niyang maghanap ng impormasyon para makita kung ano ang ibig sabihin ng mga karakter ng dragon sa kutsilyo. Lilipas din ang gabi. Ang araw sa umaga ay sumisikat sa mga puno, at ang lupa ay batik-batik ng liwanag at anino. Sa isang sandali, si Yang Xiaotian ay may ilusyon na bumalik sa Earth. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang dagandong ng halimaw sa kanyang tainga ay humila kay Yang Xiaotian pabalik sa realidad. Binawi ni Yang Xiaotian ang kanyang kakayahan, bumangon at iniunat ang kanyang mga kalamnan. May kaluskos na tunog. Bagamat ilang buwan pa lang nagising ang kanyang martial soul, mas tumangkad siya kamakailan. Sa oras na ito, huminto rin si Xiao Jin sa pagsasanay. Kamakailan, si Xiao Jin ay nagsasanay ng Heavenly Beast Art, at ang kanyang mga kaliskis ay naging mas ginintuang. Laging nararamdaman niyang Xiaotian na si Xiao Jin ay nagbabago, at maging si Luo Qing ay may ganitong pakiramdam. Ang ilang mga tao ay uminom ng ilang higop ng masarap na alak, kumain ng barbecue, at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Lumipas ang isa pang 2 araw. Habang mas malapit sila sa Heavenly Tribulation Cave, mas maraming hayop ang kanilang nakasalubong. Kapag nakatagpo ng isang hayop, wawakasan ito ni Xiao Jin gamit ang isang malaking buntot. Gumamit ng espada si Yang Xiaotian. Minsan ito ay ang Phantom Sword Technique, minsan ang Kanghai Sword Technique, minsan ang Spirit Snake Sword Technique, at minsan kahit ang Tungtian Sword Technique. Pagkaraan ng 2 araw, ang mga kasanayan sa espada ni Yang Xiaotian ay muling bumuti. Sa araw na ito, nang si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan ay naglalakad pasulong, bigla silang nakarinig ng sigaw ng tulong mula sa harapan. Tila may boses ng bata sa paghingi ng tulong. Tara na at tingnan natin. Sina Yang Xiaotian, Luo Qing, at Xiao Jin ay sumugod sa direksyon ng tawag para sa tulong.
Maya-maya, nakarating na sila sa pinangyarihan. Sa eksena, nakita nila ang ilang mabangis na hayop na nakapalibot at pinapatay ang isang grupo ng mga estudyante mula sa Shanghai College. Sa di kalayuan, nakahandusay sa lupa ang mga bangkay ng ilang estudyante mula sa Shanghai College. Kahit na nagkaroon ng conflict si Yang Xiaotian sa Shanghai College noong freshman exchange mahigit isang buwan na ang nakalipas, ang Shanghai College at Shenzhen College ay palaging may magandang relasyon. Nang makita ito, hindi nag-atubili si Yang Xiaotian at agad na hiniling kina Luo Qing at Xiao Jin na kumilos. Sa pagkilos ni Luo Qing at Xiao Jin, maraming mabangis na hayop ang mabilis na napatay. Yang Xiaotian. Sa oras na ito, isang estudyante mula sa Shanghai College na naligtas ang nakakita kay Yang Xiaotian at sinabing nagulat. Narinig ni Yang Xiaotian ang pamilyar na boses at lumingon siya para makitang si Suli iyon. Ngayon lang, nakatalikod si Suli, kaya hindi siya nakilala ni Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na si Suli ay kabilang sa mga estudyante ng Shanghai College na nailigtas sa pagkakataong ito. Magsasalita na sana si Yang Xiaotian nang biglang may bumusina sa hangin, at dalawang guro mula sa Shanghai College ang nakitang sumugod. Dumating ang dalawang guro mula sa Shanghai College at nakita ang mga katawan ng ilang estudyante mula sa Shanghai College sa di kalayuan, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Dahil ang isa sa mga namatay na estudyante ay anak ng duke ng Shanghai. Siguradong mapaparusahan sila pagbalik nila this time. Sinong nagsabi sa'yong umalis ka sa team nang walang pahintulot? Galit na sinigawan ni Liu Gedong si Suli at ang iba pa. Siya ang taong namamahala sa pagsubok na ito sa kolehiyo. Ngayong nangyari ang kalokohang ito, paano niya ipapaliwanag sa dean kung bumalik siya? Sa oras na ito, biglang itinuro ni Suli si Yang Xiaotian, Teacher Liu, siya po, si Yang Xiaotian. Huling beses nang nagpalitan ng mga freshman, naputol ko ang pag-unawa ni Yang Xiaotian sa Stone Sword. Nagtanim ng sama ng loob si Yang Xiaotian at sadyang inaakit ang halimaw para salakayin tayo. Kung hindi naakit ni Yang Xiaotian ang halimaw na salakayin tayo, hindi sana namatay si Feng Zhao at ang iba pa. Natigilan si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tinitigan si Suli ng malamig na mga mata. Iniligtas niya si Suli at marami pang iba, ngunit talagang inakusahan siya ni Suli na umaakit sa halimaw. Tila kinuha ni Suli ang ilang mga tao upang umalis sa koponan ng walang pahintulot, at natatakot na tanggapin ang responsibilidad, kaya ginawa niya ang kanyang sarili na isang scapegoat. Kasabay nito, gusto niyang alisin ang sarili sa tulong ng mga guro ng Shanghai College. Nakapatay talaga ito ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa oras na ito, galit ding itinuro ng ilan pang mga estudyante na nailigtas si Yang Xiaotian. Oo, si Yang Xiaotian iyon, at naakit niya ang halimaw. Ilang estudyante ng Shanghai College ang nagalit. Ngumisi si Yang Xiaotian. Ang mga mata ni Liu Gedong ay nahulog kay Yang Xiaotian, ang kanyang mukha ay nagdilim, at pinagalitan niya si Yang Xiaotian, ikaw ba si Yang Xiaotian mula sa Divine Sword Academy? Hindi ko inaasahan na ikaw ay napakabata, ngunit mayroon kang napakasamang isip. Ang pagpatay sa isang tao ay nangangahulugan ng pagbabayad para sa iyong buhay. Dahil pinangunahan mo ang hayop, dapat kang bumalik sa amin ngayon. Malinaw, gusto niyang bawiin si Yang Xiaotian at ibigay siya sa duke para itapon. Narinig ito ni Yang Xiaotian at malamig na ngumiti, bumalik ka kasama mo. Paano kung hindi ako sumama sa'yo? Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata na ang mga salita ni Suli ay puno ng mga butas. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Hindi siya naniniwala na hindi nakikita ni Liu Gedong at ng iba pa na nagsisinungaling si Suli. Gayunpaman, alam ni Liu Gedong at ng iba pa na nagsisinungaling si Suli, ngunit gusto pa rin nilang hulihin siya. Obviously, gusto rin nilang maging scapegoat siya. Huwag ka nang bumalik sa amin. Malamig ang mga mata ni Liu Gedong, Yang Xiaotian, huwag mong isipin na ikaw ay isang henyo na may kambal na super martial arts spirit, wala kaming lakas ng loob na gumawa ng anuman sa iyo. Ang Shanghai Academy ay kumakatawan sa maharlikang pamilya ng Shanghai Kingdom. Kumakatawan sa kanyang kamahalan na hari. Papayo ko sa iyo na huwag lumaban. Sa puntong ito, hindi itinago ni Liu Gedong sa kanyang mga mata ang nakamamatay na layunin. Sa oras na ito, sumigaw si Suli, pinatay ni Yang Xiaotian ang ating mga estudyante sa kolehiyo. Ayon sa mga tuntunin ng kolehiyo, ang pagpatay sa ating mga estudyante sa kolehiyo ay isang malaking krimen. Isa pang guro sa Shanghai College ang biglang tumalon at hinawakan ang ulo ni Yang Xiaotian gamit ang isang kuko, tama si Suli. Ang pagpatay sa ating mga estudyante sa kolehiyo ay isang malaking krimen.
Patayin siya at isusumbong natin sa kanyang kamahalan ng hari. Biglang umatake ang kalaban, kasing bilis ng kidlat. Nang akmang hahawakan niya ang ulo ni Yang Xiaotian gamit ang isang kuko, biglang, isang nakakagulat na enerhiya ng kutsilyo ang lumabas ng wala saan. Bago pa makapag-react ang lahat, ang enerhiya ng kutsilyo ay agad na tumaga sa leeg ng guro ng Shanghai Academy. Ang guro ng Shanghai Academy ay nanlamig sa hangin, at pagkatapos ay lumipad ang kanyang ulo mula sa himpapawid at gumulong sa lupa ng 12-dosenang metro. Pagkatapos, bumagsak ang ibabang bahagi ng katawan niya sa lupa. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang biglaang pagbabago sa harap nila ay nagulat kay Su Li, Liu Gedong at iba pa. Upang makapaglingkod bilang isang guro sa apat na pangunahing kolehiyo ng Shanghai Country, ang isa ay dapat na hindi bababa sa Martial King Realm. Ang guro ng Shanghai College na kamamatay lang ay nasa Martial King Realm 3rd level. Sino ka? Gulat na tumingin si Liu Gedong kay Luo Qing na nakatayo sa tabi ni Yang Xiaotian. Si Luo Qing ang kagagaling lang. Tumayo si Luo Qing sa tabi ni Yang Xiaotian, pinipigilan ang kanyang aura, at hindi halata. Gayunpaman, ito ay isang hindi kapansin-pansing nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakapatay ng isang Martial King Realm 3rd level gamit ang isang espada. Patayin! Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Sa sandaling matapos magsalita ni Yang Xiaotian, agad na bumangon si Luo Qing mula sa lupa, at may isang slash ng malaking espada sa kanyang kamay, ilang walang kapantay na sword chi ang hamampas kay Liu Gedong ng walang tigil na puwersa. Nagulat si Liu Gedong at gumulong sa lupa sa gulat. Ilang sword chi ang bumagsak, at ang lugar kung saan siya nakatayo sa orihinal ay nayanig ng malakas na putok, at ang alikabok ay lumipad sa buong kalangitan. Bagamat gumulong si Liu Gedong, ang kanyang balikat ay nilaslas pa rin ng sword chi, at ang isang braso ay naputol. Sa matinding sakit, itataas na sana niya ang kanyang espada para umatake, ngunit isang figure ang sumunod sa kutsilyo at ang kutsilyo ni Luo Qing ay dumiretso sa kanyang lalamunan. Malamig na tiningnan ni Luo Qing ang kausap at inilabas ang kanyang kutsilyo. Ang mukha ni Liu Gedong ay puno ng kawalan ng paniniwala, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa ng may putok. Si Su Li at ilang estudyante mula sa Shanghai Academy ay natigilan nang makita nila ang katawan ni Liu Gedong na bumagsak sa lupa. Hindi nila akalain na ganito ang magiging resulta. Si Liu Gedong at ang kanyang kapareha, ang isa ay isang pang-apat na antas na Martial King at ang isa ay isang ikatlong antas ng Martial King, ay pinatay sa lugar. Hindi tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga katawan ni Liu Gedong at ng kanyang kapareha, at naglakad patungo kay Su Li na may dalang espada. Ang mukha ni Su Li ay ganap na nagbago, at ang pagmamataas na ipinakita niya ay ganap na nawala, na nag-iiwan lamang ng takot. Yang Xiaotian, ano ang gagawin mo? Mabangis na sumigaw si Su Li, ako ang pamangkin ng hari ng Shanghai. Ang aking ama ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Su. Kung maglakas loob kang hawakan ako. Sa sandaling sinabi niya ito, iniwagayway ni Yang Xiaotian ang tungtian Divine Sword sa kanyang kamay at direktang tinaga sa leeg ni Su Li. Gumulong sa lupa ang ulo ni Su Li. Pamangkin ng hari ng Shanghai. Sinabi ni Yang Xiaotian sa malamig na boses, sa aking paningin, isa ka lamang patay na tao. Ang ibang mga estudyante mula sa Shanghai Academy ay sumigaw sa takot nang makita nilang bumagsak ang ulo ni Su Li sa lupa. Isang amoy ng ihi ang umalangaw-ngaw. Sa sobrang takot ng isa sa kanila ay naiihi niya ang sarili. Ang mga estudyanteng ito mula sa Shanghai College, tulad ni Su Li, ay pawang mga anak ng mga prinsipe at maharlika ng Shanghai Country. Kapag gumawa sila ng mga krimen, palagi silang makakahanap ng mga scapegoat para sisihin. Ngunit sa kasamaang palad, ang target na pinili nila ngayon ay si Yang Xiaotian. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang nakakatakot na tingin ng ilang tao at tumango kay Luo Qing. Naunawaan ni Luo Qing at nilaslas niya ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay. Biglang tumalsik ang dugo sa hangin. Nawalan ng boses ang iilang tao. Tara na! Umalis sina Yang Xiaotian at Luo Qing. Sa hindi kalayuan, isang apoy ang lumutang mula sa mga daliri ni Yang Xiaotian at bumagsak sa katawan ni Su Li, Liu Gedong at iba pa. Ang mga abo ay ikinalat ng hangin. Pagkaalis, bumantong hininga si Yang Xiaotian. Sinabi ni Luo Qing, Young Master, huwag kang makonsensya. Karapat-dapat silang mamatay. Tumango si Yang Xiaotian. Ang ilang mga tao ay nagpatuloy sa pagsulong sa Tianjie Cave. Makalipas ang 2 araw. Sa wakas ay nakarating ang iilang tao sa Tianjie Cave. Tinatawag itong kuweba, ngunit isa talaga itong malaking sinkhole. Sa lupa sa harap namin, mayroong isang napakalalim na itim na butas na sumasakop sa isang lugar na higit sa 10 milya. Sa loob ng black hole, may nakakatakot na daloy ng hangin.
Ang pagtayo lang sa gilid ng Heavenly Tribulation Cave ay nakakaramdam na ang mga tao ng suffocate. Ito ba ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation? Napatingin si Yang Xiaotian sa hindi maarok na Heavenly Tribulation black hole sa kanyang harapan dahil sa gulat. Matapos ang napakaraming taon, ang natitirang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ay napakaganda pa rin. Maaari mong isipin kung gaano nagwawasak ang kapangyarihan noong bumagsak ang Heavenly Tribulation. Matapos makapasok sa Red Moon Forest, sa daan, madalas tayong makakita ng mga master mula sa iba't ibang bansa at mabangis na hayop, ngunit sa paligid ng Heavenly Tribulation Cave, walang tao o anumang mabangis na hayop. Hayaan mo silang hintayin ka dito. Sa oras na ito, ang boses ni Yao Ding ay tumunog, ihahatid kita. Tumango si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay hiniling kina Luo Qing at Xiao Jin na hintayin siya sa labas. Sir, mag-isa ka bang papasok? Nagulat si Luo Qing at umiling, sinabing, sasama ako sa iyo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang hahanapin ni Yang Xiaotian sa Heavenly Tribulation Cave, nag-aalala siyang pumasok si Yang Xiaotian ng mag-isa dahil ang Heavenly Tribulation Cave ay lubhang mapanganib. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Ngumiti si Yang Xiaotian kina Luo Qing at Xiao Jin, hindi ako nag-iisa. Hintayin mo ako dito. Kung hindi ako lalabas sa isang buwan, pwede ka munang bumalik sa Shenzhen City. Nagbigay ng ilang tagubilin si Yang Xiaotian, pagkatapos ay tumalon at nahulog sa Heavenly Tribulation Cave sa harapan. Hindi nagtagal, ang figure ni Yang Xiaotian ay nilamon ng kadiliman ng Heavenly Tribulation Cave. Nang makitang pumasok si Yang Xiaotian sa Heavenly Tribulation Cave, hindi maiwasan ni Luo Qing na mag-alala. Ngunit ang ikinagulat niya ay kung ano ang ibig sabihin ni Yang Xiaotian sa pagsasabing hindi siya nag-iisa. Ang Heavenly Tribulation Cave ay napakatahimik. Ito ay mas malalim at mas malaki kaysa sa inaakala ni Yang Xiaotian. Bagamat isa ng congenital master ngayon si Yang Xiaotian, hindi pa siya makakalipad, kaya't maaari lamang siyang maglakad pababa sa bangin. Buti na lang at hindi diretso pababa ang bangin. Sa kanyang magaan at husay sa katawan, mabilis na bumaba si Yang Xiaotian ng daan-daang metro. Pagkatapos bumaba ng daan-daang metro, ang aura ng makalangit na kapigatian ay naging masiksik. Sa ilalim ng aura ng makalangit na kapigatian, nahirapang huminga si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, ang kaldero ng gamot ay kumikislap at nagsimulang sumipsip ng nakapaligid na aura ng makalangit na kapigatian. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Gumaan ang loob ni Yang Xiaotian. Bagaman ang mga makalangit na aura ng kapigatian ay manipis, ang mga ito ay bihirang magandang bagay din para sa iyo. Sinabi ng kaldero ng gamot, sa hinaharap, maaari mong gamitin ang mga ito upang pinuhin ang iyong katawan. Gamitin ang aura ng makalangit na kapigatian upang pinuhin ang iyong katawan. Nagulat si Yang Xiaotian. Bamantong hininga si Yao Ding, bagaman nasanay ka na sa beginning dragon technique, ang iyong katawan ay mahina pa rin. Ang mga makalangit na aura ng kapigatian na ito ay maaaring gamitin upang pinuhin ang iyong katawan. Huwag kang mag-alala, kokontrolin ko ang mga makalangit na aura ng kapigatian na ito at sisiguraduhin kung komportable ka. Kinilig si Yang Xiaotian nang marinig niya ang masamang boses ni Yao Ding. Sa patuloy na pag-absorb ni Yao Ding sa makalangit na aura ng kapigatian, si Yang Xiaotian ay bumaba ng mas maayos. Salamat kay Yao Ding, kung hindi siya makakapasok ng malalim sa Heavenly Tribulation Cave. Matapos bumaba ng mahigit 1,000 metro, sa wakas ay narating niya ang ilalim ng Heavenly Tribulation Cave. Nakatayo sa lupa sa ilalim ng Heavenly Tribulation Cave, tumangala si Yang Xiaotian at hindi na makita ang langit sa labas. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang Heavenly Tribulation ay tumama ng higit sa 1,000 metro ang lalim sa lupa. Anong klaseng kapangyarihan ito? Sa mga Heavenly Tribulation, ito ang pinakamahina na Heavenly Tribulation. Sabi ni Yao Ding. Nanlaki ang mga mata ni Yang Xiaotian. Ito pa rin ba ang pinakamahina? May iba't ibang antas ng Heavenly Tribulations. Sinabi ni Yao Ding, ito ang pinakamahinang Heavenly Tribulation. Kung gaano kalakas ang Heavenly Tribulation, malalaman mo ito mamaya. Pagkatapos ay idinagdag niya, kapag nakapasok ka sa Martial God Realm sa hinaharap, haharapin mo ang pinakamalakas na Heavenly Tribulation. Pagkatapos pakinggan ito, nagulat si Yang Xiaotian at nagtanong, bakit? Dahil nagsasanay ka ng pinakamalakas na martial art sa mundo, ang Dragon Art, dahil ang iyong martial soul ay kambal na kataas-taasang martial soul, at posibleng lumaki sa pinakamataas na King Martial Soul, dahil mayroon kang pervert na talento sa martial arts.
Sabi ni Yao Ding sabay buntong hininga. Natigilan si Yang Xiaotian. Sa pangkalahatan, kung mas malakas ka, mas malakas ang makalangit na kapigatian kapag naging Diyos ka. Sabi ni Yao Ding. Isang tao at isang kaldero ang lumakad habang nagsasalita. Matapos maglakad ng ilang sandali, biglang nakakita si Yang Xiaotian ng isang maliit na lawa. Mula sa malayo, ang ibabaw ng maliit na lawa ay kumikislap na may kasamang kulog, at kahit na malayo ka, naririnig mo ang tunog ng kulog. Tuwang-tuwang sinabi ni Yao Ding, talagang may makalangit na kapigatian ng kulog na tubig dito. Bilis, dalhin mo ako dyan. Nang makitang tuwang-tuwa si Yao Ding, nagmamadaling pumunta si Yang Xiaotian sa lawa. Ang makalangit na kapigatian ng kulog na tubig ay isang likas na kayamanan. Ang paglunok ng isang subo ay maaaring palakasin ang mga panloob na organo, linisin ang mga litid at utak, at palakasin ang sigla. Sinabi ni Yao Ding kay Yang Xiaotian, anak, nakapulot kami ng isang kayamanan.